DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bakit mo ko inalagaan at pinalaking parang tunay mong anak? Ipinaramdam sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Dahil ba naawa ka sa akin? Hindi ko kailangan ng awa mo! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinabagatang Hindi Ko Kailangan ng Awa Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Itinuloy pa rin pala nila ang kanilang kasal, Daddy. Bahala sila sa buhay nila. Oh, naaawa ako kay Mirabel. Di ba, Tito? Yun ang hindi nauunawaan ni Papa. Kaya naiinis ako sa kanya eh. Kasi parang binaliwala niya si Mama. Ayoko na sanang sabihin ito sa'yo, Daddy. Pero sa tingin ko, panahon na para malaman mo. Ang alin, Tito? Ang totoo kasi dyan, si Alicia at ang papa mo, matagal nang may relasyon. Ano? Buhay pa ang baba mo. May relasyon na silang dalawa. Totoo ba yan? Ayoko na sanang magsalita, kaya lang, ang pakiramdam ko, kalabisan itong ginawa ng papa mong pagpapakasal sa babaeng naging dahilan kung bakit na-depress ang baba mo. Hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan dahil sa nanakit at sama ng loob. Namatay si Mama dahil sa sama ng loob. Masyadong malihim sa iyo ang mga magulang mo. Kaya hindi mo alam na matagal na silang nagtatalo. Hindi. Gusto mo ng patunay? Tito. Sandali. May kukunin ako. Diyan ka lang. Nang mapatunayan mong nagsasabi ako ng totoo.
Magpahinga ka naman. Kanina ka pa ikot ng ikot dito sa bahay. Inaayos ko lang yung mga gamit natin, lalo na dito sa kwarto. Mukhang ginamitan mo pa ng Star Wax itong sahig. Ang kintab. Oo, ay ayoko kasi ng maruming sahig. Oh, si Danny, hindi pa umuwi? Wala pa. Maaga pa naman eh. Mariano, ngayong sama-sama na tayo sa isang bubong, gagawin ko ang lahat para gumaan sa akin ang loob ni Danny. Gagawin ko ang lahat para matanggap niya ako bilang stepmother. Salamat. At hindi ka sumusuko sa anak ko. Sa likod ng kanyang tapang, alam ko may nagkukubling pangungulila sa pag-aaruga ng isang ina. Kaya sa ayaw man niya at sa gusto, mamahalin ko siya bilang isang tunay na anak. Si Danny? Bakit parang galit yung boses niya? Alika, lumabas tayo ng kwarto. Oh. Danny, bakit ka sumisigaw? Totoo ba? Totoo ba? Ang ano? At saka, ano yung hawak-hawak mo? Ito lang naman ang patunay ng kataksilan ninyo ng babae mong yan! Buhay pa pala si Mama! Dinudumihan niyo na siya sa ulo! Ano? Danny, huminahon ka. Galing ba kay Homer ang mga larawang yan? Hindi na importante kung kanino galing ang mga pictures na ito. Kaya pala nung una pala kitang nakita, kumukulo na ang dugo ko sa'yo kasi ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Mama! Danny, sumusobra ka na! Bakit pa? Sasaktan mo ko? Sige! Saktan mo ko! Saktan mo ko! Tama na. Huwag na kayo magtalo. Wala man lang akong kaalam-alam sa pinagdadaanan ni Mama. Akala ko stressed out lang siya sa kung anong mababaw na dahilan. Yung pala, may kinikimkim na siyang napakabigat na problema. Hindi ko malaman siya nadamayan. Tama si Tito Homer. Ikaw, Papa, at ikaw na babae ka. Kayo ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Pinatay niyo si Mama! Alicia, huwag mo itong gawin. Mariano, hanggat naririto ako, lalo kayo magkakasira ng anak mo. Hindi ko makakayang tanggapin yun. Hindi mo kailangang umalis. Payagan mo na akong umalis. Hindi ka alis. Akong bahala. Susolusyonan ko ito. Huwag mo sabihin na. Sa tingin ko, ito na ang panahon para ipagtapat ko kay Danny ang lahat. Huwag. Huwag mong gagawin yan. Noon pa man, mali na inilihim namin sa kanyang katotohanan. Madudurog ang puso niya kapag nalaman niya ang katotohanan. O sige, hindi na ako aalis, pero ipangako mo, hindi mo sasabihin sa kanyang totoo. Alicia, hanggang hindi niya nalalaman ng totoo, ikaw ang magmumukhang mali. Ayos lang yun. Ayos lang sa akin yun. Basta huwag mo nang dagdagan pa ang hinanakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi ko maipangangako. Mariano. Panahon na para malaman niyang totoo. Ang totoo niyang pagkatao at ang pagkatao ng kanyang ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sorry, Ma. I'm sorry. Siguro gusto mo na rin sabihin sa akin noon ang nalaman mo. Pero ayaw mong masaktan ako. Kaya inilihim mo sa akin ang lahat. I'm sorry, Ma. Wala ako sa tabi mo during your most difficult moments. Kung pwede lang ibalik ang panahon, siguro hindi ka nawala. Siguro hanggang ngayon buhay ka pa.
Ma, hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Pero, ang sakit-sakit. Ang sama-sama ng loob ko. Gusto kong magwala. Gusto kong manakit ng tao. Gusto kong iparamdam sa mga taong nanakit sa'yo ang sakit na nararamdaman mo. Ma! Oh, Mariano. Naparito. Walang yakap! Ano ba? Bitiwan mo ako! Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nasisira ang pamilya ko! Bumabawi lang ako sa ginawa mo sa akin noon. Nawalan ako ng matinong trabaho dahil sa'yo. Kung hindi ko inireport ng maaga sa kumpanya ang ginagawa mong anomalya, baka nabubulok ka na ngayon sa kulungan. Ah, ganun! Ibig mong sabihin may utang na loob pala ako sa'yo? Oo! Ikaw at ang kapatid mo. Pareho kayong dalawa. Oh, Gusto ko na sanang ibaon sa limot ang lahat dahil wala na rin si Mirabel. At ayoko nang ungkatin pa ang ginawa niya sa akin. Pero ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para balikan ang nakaraan. hindi ka paniniwalaan ni Danny. Wala kang pakialam kung paniwalaan man niya ako o hindi. Pero sasabihin ko na sa kanyang totoo. Pagod na akong pagtakpan ang totoong pagkatao ng kapatid mo. Pagod na akong akuin ang kasalanang hindi naman ako ang may kagagawan. Kuya Dado, ako nang magsasampay. Sigurado ka? Oo. Ay, mabilis lang naman magsampay. Tsaka wala naman akong ginagawa. Ay, sige. Andito ka pa rin pala. Danny? Ang kapal din ang mukha mo, no? Dani, Hindi ka ba binabangungot? Nakahiga ka sa kama kung saan namatay si Mama? Nakakatulog ka ba kahit naiisip mo ikaw ang pumatay sa kanya? Dani, maghunos dili ka sa Ano ba naman ikaw, pagsasalita mo. Chong? Nagayuma ka na rin ng babaeng ito? Hindi mo alam ang Alam ko! sinasabi mo. Alam ko ang sinasabi ko! Alam ko na ang babaeng ito ang almina sa pamilya ko! Tama na! Dani! Gawa kahapon pa akong gigil sa'yo! Tama na! Tama na, Dani. Wala kang karapatang gawin ito kay Alicia. Siya pa? Siya pa ang kakampihan mo, pa? Mas kinakampihan mo pa ang kabit mo kaysa sa anak mo! Hindi kita anak! Mariano! Ano sinabi mo, Papa? Hindi mo anak? Danny, nadala lang ng emosyon ng papa mo. Huwag ka maniwala sa kanya. Pinipilit kong itago sa iyo ang katotohanan ito dahil ayokong masaktan ka. Pero panahon na para malaman mong totoo. Hindi kita anak. Anak ka ni Mirabel sa ibang lalaki. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dani, ayokong... Nagmamakaawa ako sa inyo, Chong. Kayo na lang ang pinagkakatiwalaan ko sa bahay na ito. Matagal kang nanilbihan sa pamilya ni na Papa. Alam kong alam mo ang lahat. Totoong sinabi ng papa mo. Gustong-gusto ni Mirabel si Mariano. Kaya kahit magkasintahan na sila ni Alicia, hindi pa rin niya tinitigilan ng papa mo. Isang gabi,
Nilasing ni Mirabel si Mariano. Pagkalipas ng isang buwan, bago mamanhikan si Mariano kay Alicia, dumating si Mirabel at sinabing buntis siya. Si Mariano ang ama. Ngunit dahil sakitin ka, palagi kang nasa ospital hanggang isang araw, nadiskubre ng papa mong hindi siya ang ama mo. Pero bakit? Bakit itinuring niya akong parang totoong anak? Dahil mahal ka niya. Mahal ka ng papa mo. Danny, saan ka pupunta? Bakit may dala kang maleta? Hindi mo ako anak. Kaya hindi ako nararapat sa tahanang ito. Mag-usap tayo. Hindi pa tayo nakapag-uusap ng maayos mula nang ipagtapat ko sa iyo. Bakit mo ko inalagaan at pinalaking parang tunay mong anak? Bakit pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama? Dahil ba naaawa ka sa akin? Hindi ko kailangan ng awa mo! Ngayong alam na ni Danny ang katotohanan, tuluyan niya na kayang putulin ang ugnayan nila nang nakilala niyang ama? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa mapel na Danny. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa madamdaming direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko kailangan ng awa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.